Martial Pick, Kabanata 5765. 5 Elements Kalusugan at Buhay. Ang ebolusyon ng kapangyarihan ng Great Dao ay napakalalim. Sa kailaliman ng Endless River, ang dilaw at asul na kulay ay unti-unting napalitan ng 5 kulay na ilaw. Gintong kulay ng Gold Element, green color ng Wood Element, blue color ng Water Element, red color ng Fire Element, at brown color ng Earth Element. Habang nagtatagpo ang 5 kulay, naging mas makulay ang loob ng malaking ilog. Ang kaguluhan ay nahahati sa Yin at Yang, at ang Yin at Yang ay naging 5 elements. Ang Yin-Yang Great Dao ay maaaring hatiin sa 2 Great Daos, at ang 5 Elements Great Daos ay maaari ding hatiin sa 5 Great Daos. Kung hahatiin sila ng mabuti, ang 5 Elements Great Daos ay magkakaroon ng 5 Great Daos, at kapag ang mga cultivator ay nag-cultivate, palagi silang magkakaroon ng sarili nilang focus. Gayunpaman, para sa sinumang cultivator ng lahi ng tao, ang Yin-Yang at 5 Elements ang pundasyon ng Great Dao. Ito ay dahil pagkatapos maabot ang Emperor Realm at ay condensed ang sariling Dao Seal, kakailanganin ng isa na pinuhin ang 7 uri ng resources, pinuhin ang kapangyarihan ng mga resources na ito, at bigyan ang cultivator ng kapital upang lumikha ng bagong mundo sa loob ng kanilang katawan. Napakahalaga ng kapangyarihan ng Yin-Yang at 5 Elements. Sa madaling salita, kahit na sinong human race heaven opening realm cultivator iyon, kahit anong uri ng Great Dao ang kanilang nilinang, higit pa o kulang ay magkakaroon sila ng kaunting pangunawa sa Yin-Yang at 5 Elements Great Dao, ngunit ang kanilang mga natamo ay iba. Kung kunin si Yang Kai bilang isang halimbawa, kahit na wala sa kanya ang lahat ng benepisyong natamo niya mula sa Celestial Phenomenon C, mayroon pa rin siyang ilang mga natamo sa Yin-Yang at 5 Elements Dao, ngunit napakababaw ng mga ito. Ngayon, ang kanyang Yin-Yang Great Dao ay malapit nang maabot ang ika-8 yugto, at ang 5 Elements Great Dao ay tiyak na magbabago dito. Ang mayaman at dalisay na kapangyarihan ng 5 Elements Great Dao ay nananatili sa kanyang katawan, ngunit si Yang Kai ay hindi nagmamadaling sumipsip at pinuhin ito, sa halip ay tahimik na naiintindihan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at dahan-daang umiling. Ang kanyang mga natamo sa 5 Elements Great Dao ay hindi mataas, kaya sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na ang 5 Elements Great Dao sa kanyang paligid ay patuloy na pinipigilan ang isa't isa, walang katapusan na nagbabago, ngunit hindi niya maintindihan ang higit pa. Gayunpaman, hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa ngayon, mas mahalaga na pagbutihin ang sarili niyang Great Dao. Ngayong nandito na siya, nakaramdam siya ng kaunting pressure. Ang nakapalibot na kapangyarihan ni Great Dao ay naging sanhi ng marahas na panginginig ng space-time river sa paligid niya at Thunder Shadow. Malinaw na ito ay dahil ang kanyang natamo na 5 Elements Great Dao ay hindi sapat. Kaya lang, binuksan niya ang pinto sa kanyang miniature universe at sinimulang i-absorb at pinuhin ang kapangyarihan ng Great Dao dito. Mabilis na naipon ang mga Dao Mark ng 5 Elements sa Void World. Ipinaalala nito sa kanya ang sitwasyon sa Celestial Phenomenon, na medyo katulad ng nakikita niya ngayon, ngunit sa Celestial Phenomenon, kailangan pa niyang gumastos ng maraming pagsisikap upang makuha ang Great Dao Rivers, ngunit narito, ito ay ganap na magkaiba. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumunin sila. Habang patuloy na dumarami ang Dao Marks ng 5 Elements, Great Dao, ang isa pang disipulo sa Void Dojo ay biglang may naintindihan at mabilis na nag-retreat upang linangin. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, muling nakaramdam si Yang Kai ng bottleneck. Ang Dao Marks ng 5 Elements Great Dao sa kanyang miniature universe ay hindi na madaragdagan, at ang Great Dao na kapangyarihan na kanyang na-absorb ay hindi na mapapadalisay. Tahimik na naramdaman ang kanyang 5 Elements Great Dao, nalaman niya na ito ay karaniwang kapareho ng kanyang Yin-Yang Great Dao, parehong nasa tuktok ng ika-7 yugto. Oo naman, ang ika-8 yugto ay isang bottleneck sa Great Dao at hindi madaling masira. Gamit ang parehong paraan, hinati ni Yang Kai ang isang hiwalay na lugar sa kanyang miniature universe at tinatakan ang 5 Elements Great Dao na kanyang hinigop dito para magamit sa ibang pagkakataon. Gaya ng naisip niya noon, ang kapangyarihan ng Yin-Yang Great Dao na kanyang tinatakan ay maaaring ibigay kina Ku Huachang at Tao Lingwan. Kung hindi niya magagamit ang 5 Elements Great Dao power na ito mamaya, maibibigay niya ito sa mga amo ng human race. Ang human race ay mayroon na ngayong mas marami pang mga master, ngunit kahit na ang mga bagong na-promote na high-grade Heaven Opening Realm Master na ito ay hindi mahina, kumpara sa mga master ng 8th grade ng mas lumang henerasyon, kulang pa rin sila sa mga tuntunin ng accumulation, lalo na sa mga tuntunin ng Great Dao attainments.
Karamihan sa mga matatandang henerasyon ng 8th grade cultivator ay naabot na ang mga limitasyon ng kanilang martial daw at hindi nagawang pagbutihin ang kanilang cultivation, ngunit ang akumulasyon ng oras ay maaaring makatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang pangunawa sa kanilang great daw. Kung tutusin, ang mga bagong na-promote na high-grade Heaven Opening Realm cultivator ay panandalian lamang naglilinang, lalo na ang mga nakaabot sa 7th grade. Kahit na ang kanilang panimulang punto ay mataas at ang kanilang bilis ng paglilinang ay mabilis, ang kanilang pag-unawa sa great daw ay maaaring hindi makasabay sa bilis kung saan tumaas ang kanilang lakas. Maraming bagay ang nangangailangan ng oras para mag-polish. Kung ang 5 elements great daw forces na ito ay ilalabas, tiyak na makikinabang ito sa maraming human race cultivator. Habang tumataas ang mga natamo niyang kaysa 5 elements great daw, mas maliit ang pressure na kailangan niyang tiisin. Sa loob ng teritoryo ng kanyang miniature universe, sapat na tinatakan niyang kay ang 5 elements great daw bago huminto at patuloy na lumubog. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Thunder Shadow. Ayon sa sinabi mo, ang pangunahing kaguluhan ay nahahati sa yin at yang, at ang yin at yang na nagiging 5 elements, kaya ang susunod ay ang 5 elements na nagsilang sa myriad great daw. Tumango si Yang Kai. Malamang. Nagulat si Thunder Shadow. Bakit may napakahimala na ebolusyon sa loob ng Endless River na ito? Ito ay hindi lamang ang ebolusyon ng Great Daw, kundi pati na rin ang pagbabago ng mundo. Ang pagbuo ng Great Daw Force na ito ay katumbas ng pagpapakita ng mundo mula sa pangunahing kaguluhan ng paisa-isa. Marahil sa malayong panahon, ito ay kung paano ipinanganak ang malawak na mundo. May ilang hula si Yang Kai, ngunit hindi siya sigurado. Ang lalaki at leopardo ay patuloy na nananatiling kalmado habang ang nakapaligid na puwersa ng Great Daw ay nag-evolve tulad ng sinabi ni Thunder Shadow, ang 5 elements ay nagsasalungat sa isa't isa at nagiging myriad Great Daw. Habang pababa sila, mas lalong nakakasilaw ang kulay ng malaking ilog, at maraming iba't ibang kulay na mga laso ang nagtipon sa kailaliman ng ilog, na bumubuo ng isang undercurrent. Bagamat inaasahan na niya ito, nang makita niya ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na maging excited. Bahagyang bumantong hininga, sinabi ni Yang Kai. Third brother, nakakuha kami ng ginto. Sa sandaling ito, walang pakialam si Thunder Shadow sa kanya. Matagal na nitong hinihingi ang lakas upang kunin ang isang laso ng kumikislap na liwanag ng kulog, ibinuka ang dagwang bibig, at lumunin ito. Ito ang pagpapakita ng Thunder Great Daw, kauna-unahan at dalisay. Ang bibig ni Thunder Shadow ay napuno ng kidlat, at maging ang mga batik ng kidlat sa kanyang katawan ay kumikislap habang lumulunok siya. Talagang maginhawa para sa iyo na magkaroon ng miniature universe. Kailangan lang buksan ni Yang Kai ang pinto sa kanyang miniature universe para lunukan at pinuhin ang kapangyarihan ng Great Daw, ngunit hindi nito magawa. Nagmula ito sa monster race at nilinang ang ancient technique, nang walang miniature universe, magagawa lamang nito. Nang lunukan at pinino ni Yang Kai ang yin-yang at 5 elements Great Daw, ito ay labis na naiinggit. Ngayon, sa wakas ay oras na upang umani ng ilang mga benepisyo. Habang pinipino ang Thunder Great Daw, nanghihinayang sinabi ni Thunder Shadow. Sa kasamaang palad, wala si second brother. Para kay Fang Tianxi, si Yang Kai ay hindi nakahanap ng anumang bakas sa kanya at hindi niya alam kung saan siya nagtatago. Nakaramdam ng panghihinayang, kinuha niya ang isa pang malaanino na Great Daw at ipinagpatuloy ang paglamon at pagpino nito. Tungkol naman sa second brother, matagal na siyang naalis sa kanyang isipan. Hindi tulad ng mapiling paglamon ng Thunder Shadow, talagang hindi tumanggi si Yang Kai. Bumukas ang pinto sa kanyang miniature universe, at bumuhos dito ang makulay na malaking tubig sa ilog na parang sirang dam. Sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang pinuhin ito, ngunit hindi niya nahabol ang bilis nito. Ang lahat ng uri ng Daw Marks ng Great Daw ay patuloy na nag-iipon sa kanyang miniature universe, at ang kanyang mga natamo sa Great Daw ay patuloy ding tumataas. Sa loob ng Void World, medyo kakaiba ang mga bagay kamakailan. Una, ang isang babaeng disipulo na Nagel-inang sa Yin-Yang Great Daw ay biglang nagkaroon ng ilang mga insight at napunta sa liblib na paglilinang, na sinundan ng 3 iba pang mga disipulo na nilinang ang 5 Elements Great Daw. Dahil dito, naiinggit ang ibang mga alagad. Ang kanilang mga kultibasyon ay matagal nang umabot sa rurok ng Emperor Realm, at pinalapot nila ang kanilang sariling mga dawsil at pinino ang lahat ng uri ng mga mapagkukunan, isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, ang kanilang Daw Master ay hindi nagpakita nitong mga nakaraang taon at hindi sila inalis, kaya kahit na gusto nilang umalis sa Void World, wala silang paraan. Kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa kanilang kasalukuyang antas,
maliban kung umalis sila sa lugar na ito upang makapasok sa Heaven Opening Realm, magiging mahirap para sa kanila na umunlad pa. Dahil dito, ang mga biglang nakinabang sa sarili nilang Great Daw ay kinaiinggitan ng iba. Kamakailan, marami sa mga disipulong ito ang biglang nakakuha ng mga bagong pananaw. Madalas, wala silang ginagawa at nakikipagkwentuhan pa sa kanilang mga kasama habang umiinom ng tsaa. Sa ilang kadahilanan, nakakuha sila ng mga bagong insight. Sa loob ng ilang panahon, ang orihinal na buhay na Void World ay naging walang kapantay na tahimik, na halos walang nakikitang tao. Ang lahat ay napunta sa liblib na paglilinang. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari sa loob ng 10,000 taon mula nang itatag ang Void World, at masasabing ito ay hindi pa nagagawa. Sa kabilang banda, sa labas ng mundo, naramdaman ni Yang Kai na talagang kumapit siya. Kung siya ay maglilinang sa kanyang sarili, kung gusto niyang itaas ang kanyang Great Daw sa tuktok ng ikapitong yugto, kahit na sa kanyang kasalukuyang antas, aabutin siya ng hindi bababa sa daan-daan o libu-libong taon. Ngunit sa lugar na ito, hindi na kailangang magtanim, ang kailangan lang niyang gawin ay lunukan at pinuhin. Ang dalisay na kapangyarihan ng Great Daw ay maaaring mabago sa Daw Marks at isama sa miniature universe. Ang kanyang spear daw ay mabilis na nakarating sa rurok ng ikapitong yugto, ang kanyang sword daw ay umabot din sa tuktok ng ikapitong yugto, ang kanyang saber daw, at maging ang kanyang array formation daw ay ganito rin. Lahat ng uri ng kapangyarihan ng Great Daw ay natipon, at bagaman ang kanyang miniature universe ay tila hindi nagbago, ito ay hindi na katulad ng dati. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na ang kapangyarihan ng Great Daw sa kanyang miniature universe, hindi ito isang myriad Great Daw, ngunit ito ay hindi bababa sa 3,000. Walang sino man ang nagil-inang ng napakaraming Great Daw noon, lalo pa ang pagkakaroon ng napakaraming may mataas na antas. Nagawa ito ni Yang Kai hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, ngunit dahil sa dalawang pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay ang Celestial Phenomenon C, na siyang pundasyon ng kanyang Myriad Daw Power, at ang pangalawang pagkakataon ay ang Endless River. Si Yang Kai ay nakakuha ng isang mahusay na ani mula sa Celestial Phenomenon C, ngunit sa oras na iyon, wala siyang sapat na oras. Pagkatapos sumulong sa 8th Great Heaven Opening Realm, nagmamadali siyang umalis sa pag-iisa. Bago umalis, nag-iwan din siya ng ilang Space Spirit Beads sa Celestial Phenomenon C, nagpaplanong sundin ang patnubay ng Space Spirit Beads sa hinaharap at dambong ang lahat ng benepisyo ng Celestial Phenomenon C. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng maraming taon, hindi siya nagkaroon ng oras o lakas para gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay sa Celestial Phenomenon C ay magtatagal. Ngayon na ang sitwasyon sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay hindi malinaw, paano siya mangangahas na umalis? Sa hitsura nito, hindi na kailangan pang pumunta sa Celestial Phenomenon C. Ang mga benepisyo mula sa Endless River ay higit pa sa sapat. Higit pa rito, ang mga benepisyo mula sa Endless River ay mas primitive at dalisay, na ginagawang mas madaling makuha ang mga ito. Sa kabilang banda, ang Celestial Phenomenon C ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Martial Pick, Kabanata 5766. Ang matandang bastos na Uyanglay. Habang lumulubog sina Yang Kai at Thunder Shadow sa kailaliman ng Endless River para mangisda para sa higit pang mga benepisyo, ang mundo sa loob ng Furnace World ay nagkagulo na. Gamit ang pinakamagandang kalidad na Heaven Pill na ninakaw ni Yang Kai bilang isang catalysta, ang magkabilang panig ay nagtipon ng kanilang sariling puwersa at patuloy na nag-aaway sa isang partikular na lugar, na nagiging sanhi ng pagdaloy ng mga ilog ng dugo at pagbagsak ng mga eksperto paminsan-minsan. Ang ganitong uri ng labanan sa una ay hindi matindi, ngunit sa pagdating at paglahok ni Uyanglay, agad itong naging pasabog. Ang bagong na-promote na 9th grade na ito ay pinipigilan ang kanyang galit sa loob ng maraming taon, at ngayong umakyat na siya sa taas at nakakuha ng 9th grade realm, natural lang na gusto niyang patayin at ilabas ang kanyang mga frustrations. Ngunit kahit na sa paglahok ni Uyanglay, ang panig ng human race ay walang gaanong kalamangan, higit sa lahat dahil sa mga tuntunin ng mga numero, ang panig ng Black Ink Clan ay talagang may mas maraming tao kaysa sa human race. Sa loob ng Universe Furnace World na ito, maaaring gamitin ng mga master ng Black Ink Clan ang maliit na Black Ink Nest na dala nila para makipag-usap sa isa't isa at mahanap pa ang kanilang posisyon. Kapag tumawag ang isa sa kanila, natural silang tutugan sa lahat ng direksyon. Ang human race, sa kabilang banda, ay hindi maaaring gawin ito. Kahit na ang Head Office Division ay gumawa ng ilang mga kaayusan bago pumasok at namahaji ng communication beads sa bawat isa sa human race masters, ang function ng communication beads ay mas mababa kaysa sa Black Ink Nest, at ang saklaw ng komunikasyon ay limitado,
kaya ang bilang ng mga hindi mataas ang mga katulong na natural nilang makakalap. Sa pangkalahatan, ang bilang ng mga master sa panig ng human race ay mas mababa kaysa sa Black Ink Clan. Kung hindi dahil sa napapanahong pagpapakita ni Uyang Lai, ang human race ay nakaranas ng malaking kawalan. Hindi banggitin, ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring ilang pseudo-royal lords. Sa oras na makawala ang royal lord mula sa pagkakasalubong ng Chaos Spirit King at sumali sa larangan ng digmaan, ang maliit na bentahe na orihinal na mayroon ang human race ay ganap na nawala. Ang mga master mula sa magkabilang panig ay nagtipon, kasama ang 9th grade at royal lord bilang mga pinuno, na nakaharap mula sa malayo. Pareho silang nag-iingat sa isa't isa, at sa ilang sandali, medyo naging tense ang sitwasyon. Sa panig ng human race, tiningnan ni Uyang Lai ang sitwasyon sa kabilang panig at hindi mapigil ang magmura sa mahinang boses. Hindi ba't ang royal lord ay nasabit ng isang Chaos Spirit King? Paano siya nakarating ng ganoon kabilis para suportahan sila? Ang Chaos Spirit King na iyon ay isa ring tanga, madaling itapon ng iba. Gaya ng inaasahan, mababa ang kanyang katalinuhan, kaya hindi na kailangang umasa sa kanya. Hindi pa niya kayang pumatay ng kontento, ngunit hindi pa ngayon ang oras para makipag-away. Kung hindi, kahit na makakuha siya ng isang kalamangan, ang kanyang panig ay magdaranas ng ilang pagkalugi. Saan nagtatago si Yang Kai? Kung nandito siya, mas magiging maayos ang sitwasyon. Sinasabing inagaw niya ang isa pang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill mula sa ilalim ng ilong ng Royal Lord at ng Chaos Spirit King. Ang isang tulad niya lang ang makakasamantala sa ganitong sitwasyon, ngunit tiyak na nasugatan siya at malamang na nagtatago sa isang lugar para gumaling. Hindi sinasadya o sinasadya, sumulyap si Uyang Lai sa isang binata na nakasuot ng puting damit sa karamihan, na gustong magtanong sa kanya tungkol dito, ngunit nagpigil siya. Dati, para payagan siyang mapayapang pinuhin ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill at umakyat sa 9th grade, sinabi sa kanya ni Yang Kai ang tungkol sa 3 parts normalizing art. Alam na ngayon ni Uyang Lai na ang binata na nakasuot ng puting damit na nagngangalang Fang Tianxi ay isa sa mga clone ni Yang Kai. Dapat mayroong ilang uri ng koneksyon sa pagitan ng clone at ng pangunahing katawan, tama ba? Pero sa huli, hindi na niya ito tinanong. Si Fang Tianxi ay clone ni Yang Kai, kaya mas kaunti ang nakakaalam tungkol sa kanya, mas mabuti. Ito ay nauugnay sa kung si Yang Kai ay maaaring sumulong sa 9th grade. Kung malalaman ito ng Black Ink Clan, tiyak na gagamitin nila itong Fang Tianxi para samantalahin. Bagamat ang clone na ito ay may reputasyon na Little Yang Kai, hindi siya kasing lakas ni Yang Kai, kaya kapag na-target ito ng isang Black Ink Clan Master, hindi ito magtatapos ng maayos. Nasaan si Big Head Siang? Patay na ba siya? Mula nang makapasok sa lugar na ito, tila walang nakarinig tungkol sa kanya, at walang nakakita sa kanya. Hindi kaya namatay ang lalaking ito sa isang lugar. Iyon ay magiging isang biro. Sa pag-atres, si Uyang Lai ay medyo ayaw sumuko. Sa pakikipaglaban, nagkaroon din siya ng ilang mga pag-aalinlangan, at saglit, wala siya sa magandang mood. Ang ganitong uri ng paggawa ng desisyon ay talagang hindi angkop para sa kanya. Siya ay palaging isang mabangis na general na sumasalakay sa labanan, at ang pinakaangkop na bagay para sa kanya ay ang makinig sa mga utos ng iba at makipaglaban saan man nila ituro. Tila napansin ang pag-aalinlangan ni Uyang Lai, ang Royal Lord sa kanyang tapat ay sumigaw. Uyang Lai, hindi natalo ang iyong human race sa pagkakataong ito, at hindi ka rin sinamantala ng Black Ink Clan ko. Bakit hindi ikaw at ako parehong umatras at huminto dito? Kapag umalis na tayo sa Universe Furnace, makakalaban na tayo ulit. Bastyusin mo ang nanay mo. Kung hindi kayo papatayin ng Old Master na ito ngayon, hindi Uyang Lai ang pangalan ng matandang Master na ito. Galit na sigaw ni Uyang Lai. Bagamat naramdaman niyang hindi masama ang panukala ng kabilang partido at handang umatras, hindi siya matatalo sa usapin ng momentum. Agad na lumubog ang mukha ng Royal Lord ng Black Ink Clan habang siya ay malamig na ngumuso. Mga ganoong kalaking salita, kung talagang may kakayahan ka, patayin mo na lang kami. Gusto kong makita kung paano mo kami papatayin lahat. Maghintay ka lang, papatayin ko siya ngayon din. Umungol si Uyang Lai. Pagkatapos niyang isigaw ito, nakaramdam siya ng matinding hindi komportable. Ilang salita lang ay nakasakay na siya ng tigre at hindi na maka-atres. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi niya talaga kayang pangunahan ang kanyang mga tao sa pag-atake. Hindi siya natatakot sa Royal Lord, ngunit ang bilang ng mga master sa kabilang panig ay mas marami kaysa sa kanya, at mayroon ding ilang pseudo-royal lords na naruroon. Ang labanang ito ay hindi madaling labanan. Ang tanging bentahe ng human race ay ang kanilang battle formation.
Ang mga master ng Black Ink Clan ay maaari ding bumuo ng battle formation, ngunit karamihan sa kanila ay sa 4 directions array. Iba ang human race, na ang pinakamahina ay ang 5 directions array, kaya natural na mas malakas sila kaysa sa Black Ink Clan. Gayunpaman, walang paraan upang mabawi ang kawalan na ito sa mga tuntunin ng mga numero. Kung talagang lumaban sila, ang Black Ink Clan ay magdurusa habang ang human race ay magdurusa din. Bukod dito, nahulaan ni Uyang Lai na marami pang Black Ink Clan Masters ang darating para suportahan sila. Sa kabilang banda, magiging mahirap para sa human race na makipag-ugnayan sa sinuman maliban kung napansin nila ang kaguluhan dito. Kalimutan mo na, dahil hindi niya kayang lumaban, kaya niyang umatras. Kung tungkol sa mukha, siya ba, si Uyang Lai, ay isang taong nagmamalasakit sa mukha. Magsasalita pa sana siya ng ilang salita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Uyang Lai at ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa isang tiyak na direksyon. Kasabay nito, may naramdaman din ang Royal Lord at tumingin sa parehong direksyon. Tila may ilang kakaibang paggalaw doon. Ilang milyong kilometro ang layo mula sa paghaharap, sa isang maliit na chaotic floating continent, isang figure ang lumitaw. Maharlika ang figure ng lalaking ito at pambihira ang kanyang hitsura. Siya ay walang iba kundi si Xiang Shan, na naisip ni Uyang Lai. Sa sandaling ito, ang noo ni Xiang Shan ay mahigpit na nakakunot at ang kanyang bibig ay puno ng kapitan. Gusto niya talagang sampin ng malakas. Uyang Lai, matandang bastos, gusto mo talagang patayin ang old master na ito. Kudlit, mula nang pumasok siya sa mundong ito ng Pagan, nag-iisa na siyang kumilos. Hindi naman sa ayaw niyang makipagsanib puwersa sa ibang human race masters, kaya lang hindi pa niya na-encounter ang mga ito. Hinahanap din niya kung nasaan ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Dati, sinubukan niyang gamitin ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill para masira ang kanyang bottleneck, ngunit hindi nagtagumpay. Ang mga epekto ng kanyang maagang pagbagsak sa grado ay kailangang mabayaran ng isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Ang kanyang kapalaran ay masama, ngunit hindi masyadong masama. Matapos maghanap ng mahabang panahon, nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, sa wakas ay nakahanap siya ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill sa maliit na chaotic floating continent na ito. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, nag-alinlangan siya ng mahabang panahon bago nagpas siyang pinuhin ang isang spirit pill sa mismong lugar at pumasok sa 9th grade. Hanggat maaari siyang makapasok sa 9th grade, maaari siyang kumilos ayon sa gusto niya sa mundong ito ng Pagan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ilagay niya ang spirit pill sa kanyang miniature universe, napansin niya ang isang labanan sa di-kalayuan, na naging sanhi ng pagiging mapagbantay ni Xiang Shan. Sa sandaling ito, huli na ang lahat para baguhin ang kanyang posisyon, kaya agad niyang inilabas ang maraming array plate na dala niya at nag-set up ng array para itago ang kanyang figure at aura. Akala niya ay hindi magtatagal ang labanan doon, at pagkatapos nito, makakalusot siya sa kapayapaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang nagpakita ng anumang senyales ng pagwawakas ang labanan, sa halip ay naging mas matindi pa ito. Sa hindi malamang dahilan, tila ang mga master ng human race at Black Ink Clan ay patuloy na nagtitipon. Ito ay hindi hanggang sa ganap na sumiklab ang labanan sa wakas ay tumigil. Ngayon lang, narinig niya ang mga sigaw ni Uyang Lai at ng Royal Lord. Ngayon lang niya naintindihan na ang human race side na nakikipaglaban doon ay pinamamahalaan ni Uyang Lai. Nang marinig ang Royal Lord na sinabi na ang dalawang panig ay titigil dito at Otres, nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling umatras ang Black Ink Clan, makakasulong siya ng payapa. Nang marinig niyang sinabi ni Uyang Lai na gusto niyang patayin ang lahat ng Black Ink Clan, hindi na siya makapaghintay na magmadaling lumabas at isara ang bibig ni Uyang Lai. Sa maraming taon nang magkakilala, paano niya hindi maintindihan si Uyang Lai? Mas lalong sumigaw ang tandang ito, lalo pa siyang nagpilit na maging matigas, lalo siyang naging duwag. Kung gusto ng Black Ink Clan na umatras, maaari na lang niyang sabihin sa kanila na umatras, bakit mag-abala? Ito ay isang bagay, ngunit ang susi ay naimbak na niya ang spirit pill sa kanyang miniature universe, pinipigilan niya ang kanyang pagnanais na pinuhin ang mga epektong panggamot ng spirit pill, baka matrigger niya ang bottleneck at ilantad ang kanyang sarili. Gayunpaman, mayroon pa ring limitasyon sa pagsupil na ito, at sa puntong ito, hindi na ito mapipigilan. Ang medicinal efficacious ng spirit pill ay isinama, at ang world barrier of the miniature universe territory ay nagsimulang matuno. Habang lumalawak ang teritoryo, ang kaguluhan ng paglusot sa 9th grade ay isang bagay na kahit ang nakapalibot na mga spirit array ay hindi ganap na maitago. Halos magkasabay na napansin ni Uyang Lai at ng Royal Lord.
Parehong nagulat ang dalawang master, napagtanto na ang isang master ay nakakuha ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel at kasalukuyang pinipino ito para makalusot. Ang Black Ink Clan ba o ang human race? Bagaman hindi ganap na itinago ng Spirit Array ang tunog ng pambihirang tagumpay, nalilito pa rin ito ang paghatol ng mga tagalabas. Sa ngayon, kung si Uyang Lai man ito o ang Royal Lord, ni isa sa kanila ay walang alam kung ang lumusot ay isa sa kanila. Ngunit hindi nagtagal, naging malinaw ang lahat. Sa kabilang panig, ang pagbabago-bago ng World Force ay naging mas matindi, na ginagawang mahirap na huwag pansinin. Sa sandaling ito, ang mga master ng human race at Black Ink Clan ay may naramdaman lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Uyang Lai. Ito ay isang powerhouse ng sangkatauhan na sumisira, ang aura na ito. Bigla niyang naintindihan kung sino ang pumapasok sa 9th grade. Halatang iyon ang aura ni Big Head Siang. Kanina lang ay iniisip niya kung saan ba siya namatay, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay lihim na magtatago sa malapit at sumulong. Kung ikukumpara sa pagkagulat ni Uyang Lai, lumubog ang mukha ng Royal Lord habang sumisigaw siya. May master ng sangkatauhan na pumapasok sa 9th grade. Patayin silang lahat. Noong una, binalak niyang umatras kasama ang mga sundalo ng Black Ink Clan, ngunit paano siya makakaalis ngayon? Ang human race ay nagsilang na ng bagong 9th grade master, kaya kung isa pa ang ipanganak, hindi ito biro. Ang tanging magagawa niya ngayon ay humanap ng paraan para patayin ang lalaking ito bago siya makalusot. Kahit na hindi niya ito patayin, sisirain niya ang pagkakataong ito. Hindi niya maaaring payagan ang human race na magkaroon ng isa pang 9th grade master. Marshall Pick, Kabanata 5767. Bawat pagkakataon. Kasunod ng utos ng Royal Lord, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang sumunod na malapit sa likod at sumugod kay Siang Shan. Alam din ni Uyang Lai na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis siyang tumakbo palabas at sumugod patungo sa Royal Lord, sumisigaw. Big Head Siang, paprotektahan kita, makakalusot ka ng mapayapa. Kapag nakapasok ka sa 9th grade, ikaw at ako ay magtutulungan para patayin ang kalaban. Mula sa malayo, umalangaw ang galit na dagandong ni Siang Shan. Uyang Lai, matandang bastos, papatayin ka muna ng old master na ito pagkatapos na makalusot. Nahukay ko ba ang libingan ng mga ancestor ng iyong pamilya? Kudlit, napatulala si Uyang Lai. Sa mga tuntunin ng pagdadawit sa mga tao, naramdaman niyang si Siang Shan ang nagdawit sa kanila. Kung hindi dahil sa biglang tumagas si Siang Shan ng aura ng isang pambihirang tagumpay, ang mga master ng human race at Black Ink Clan ay malamang na umatras na ngayon, ngunit ngayon, isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab at ang hindi mabilang na mga master ay malapit na, pagkahulog. Kahit na nagmumura siya sa kanyang puso, mabilis pa ring pinigilan ni Uyang Lai ang Royal Lord. Sa lahat ng mga taong naruroon, tanging ang bagong na-promote na 9th grade na tulad niya ang makakalaban sa Royal Lord. Ang iba ay halos hindi maaaring maging kalaban maliban kung bumuo sila ng 6 Directions Array. Pinigilan niya ang Royal Lord at hiniling sa iba na protektahan si Siang Shan para magkaroon siya ng pagkakataong makalusot. Ang mga daloy ng liwanag, figure, at battle formations ay lumipad patungo sa pinagtataguan ni Siang Shan at hindi nagtagal ay nagsimula ang isang matinding labanan. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing focus ng human race ay sa depensa. Daan-daang master ang bumuo ng mahigpit na pagkubkob sa paligid ng Siang Shan, na humaharang sa patuloy na pag-atake ng Black Ink Clan. Nang makita ito, alam ni Siang Shan na hindi na babalik ang pagkakataong ito, kaya agad niyang pinakawalan ang lahat ng kanyang pagsupil at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang makalusot. Gayunpaman, ang pagpasok sa 9th grade mula sa 8th grade ay hindi isang madaling gawain, kaya ito ay magtatagal. Kung makakalusot ang Black Ink Clan sa defensive line ng human race bago makalusot si Siang Shan, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa kanya. Kahit sa sandaling ito, ang shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng dalawang panig ay naging mahirap para kay Siang Shan na kumalma. Kung hindi dahil sa kanyang matatag na kalooban, malamang na nabigo siya. Habang patuloy ang labanan, sa larangan ng digmaan sa pagitan ng 9th grade at ng Royal Lord, si Uyang Lai ay nagkaroon ng kaunting kalamangan. Kamakailan lang ay nasira silang dalawa, kaya pareho lang ang kanilang lakas, ngunit kung ikukumpara, mas matapang si Uyang Lai. Sa pagkakataong ito, itinaya niya ang kanyang buhay para protektahan si Siang Shan, kaya medyo hamina ang aura ng Royal Lord. Gayunpaman, napakabilis, nagbago ang ekspresyon ni Uyang Lai dahil nakita niya ang Royal Lord na biglang naglabas ng maliit na pugad ng tinte sa gitna ng isang matinding labanan. Lumakas ang kanyang divine sense, halatang sinusubukang makipag-ugnayan sa isang tao.
Tumawag siya ng tulong. Galit na galit si Uyang Lai at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis, pinipigilan ang Royal Lord hanggang sa punto kung saan hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Sa susunod na sandali, nang gamitin ng Royal Lord ang Black Ink Nest para magpadala ng mensahe, sa kaibuturan ng Universe Furnace World, sa isang malayo at liblib na magulong gubat, isang Black Ink Nest ang nakatayong matayog. Sa paghusga sa aura nito lamang, ang Black Ink Nest na ito ay walang alinlangan na isang high-grade Black Ink Nest, ngunit hindi pa ito ganap na napisa, kaya natural na wala itong kakayahang pangalagaan ang Black Ink Clan. Gayunpaman, maaaring payagan ng naturang Black Ink Nest ang mga nasugatang master ng Black Ink Clan na pumasok dito upang gumaling. Sa sandaling ito, mayroong isang powerhouse ng Black Ink Clan na natutulog sa loob. Si Mo Naye. Sa pagsasalita nito, ang swerte din ng lalaking ito. Dati, noong nasa labas siya ng no-return pass, sa projection space ng Universe Furnace, nasugatan siya sa lakas ni Yang Kai, halos mamatay. Sa kasamaang palad, habang naghahanda si Yang Kai na patayin siya, hindi niya sinasadyang nahawakan ang ilang malalim na misteryo, na naging dahilan upang makapasok siya at si Mo Naye sa Universe Furnace ng maaga. Matapos pumasok sa mundo ng Furnace, si Yang Kai, ang nagpasimula, ay nakulong at nasaksihan ang pagsilang ng siyam na pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, ngunit hindi ginawa ni Mo Naye. Matapos makapasok sa Universe Furnace World, ang una niyang ginawa ay humanap ng liblib na lugar at nagal-inang sa high-grade Black Ink Nest na dala niya, naghahanda na gamitin ang kapangyarihan nito para mag-hibernate at gumaling. Bilang pinuno ng puwersa ng Black Ink Clan, natural na nagdadala siya ng malaking halaga ng resources, kaya naman nagawa niyang hatch ang Black Ink Nest at gamitin ito para pagalingin ang kanyang sarili. Kung wala siyang anumang mga panastos, natural na hindi siya makakapag-usap tungkol sa pagpapagaling. Habang pinipisa niya ang Black Ink Nest, bigla siyang nakakita ng makulay na liwanag na bumaril patungo sa kanya mula sa di kalayuan. Bagamat malubhang nasugatan si Mo Naye, nandoon pa rin ang kanyang pundasyon, kaya't agad niyang hinawakan ang daloy ng liwanag at sinuri ito, na nagpapatunay na ang kanyang nakuha ay ang pagkakataong binanggit ng human race. Dahil dito, kung tatanungin kung sino ang may pinakamagandang pagkakataon sa buong Universe Furnace World, hindi si Yang Xiao o Yang Zhu ang aksidenteng nakahanap ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, kundi si Mo Naye. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang unang taong nakakuha ng Spirit Pill ay itong Black Ink Clan Master. Habang hawak ang tableta, bahagyang naramdaman ni Mo Naye ang lalim ng tabletang ito at tuwang-tuwa siya. Ito ay talagang isang kaso ng langit na hindi kailanman pinutol ang landas ng isang tao. Inakala niya na pagkatapos niyang makapasok sa lugar na ito kasama ang kanyang malubhang sugat na katawan, siya ay mapapahamak, ngunit ngayon ay hindi inaasahang nakakuha siya ng hindi inaasahang ani. Agad niyang dinala ang Spirit Pill sa Black Nest at sinimulang pinuhin ang mga epekto nito sa gamot habang ginagamit ang kapangyarihan nito para pagalingin ang sarili. Dati, ang maraming Black Ink Clan Master sa Universe Furnace World ay nagpadala ng mensahe gamit ang kapangyarihan nitong high-grade Black Ink Nest. Minsan nang nahulaan ni Yang Kai na dapat mayroong isang Territory Lord o isang high-grade Black Ink Nest sa Universe Furnace World na ito, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Kung hindi, ang Black Ink Clan ay hindi maaaring makipag-usap sa isa't isa. Ang komunikasyon ng Black Ink Clan ay palaging nangangailangan ng mas mataas na antas ng Black Ink Nest bilang isang transit point. Sa sandaling ito, nanginginig ang Black Ink Nest at ang natutulog na si Mo Naye ay nagulat na gising. Puno ng galit ang kanyang mukha. Ngunit matapos maunawaan ang impormasyong dulot ng pagyanig ng Black Ink Nest, nagulat din si Mo Naye. Simple lang ang mensahe, isang pangungusap lang. Nakakuha si Siyang Shan ng Spirit Pill at gustong makalusot. Sa ilalim ng 9th grade human race, may 3 tao lamang ang maaaring magparamdam kay Mo Naye ng takot. Ang una ay natural na si Yang Kai. Siya ay isang marangal na pseudo-royal lord, ngunit nakaranas siya ng hindi mabilang na pagkatalo sa mga kamay ni Yang Kai. Sa nakaraang labanan, hindi lamang siya nawala ng malaking bilang ng mga innate territory lords, ngunit halos mapatay din siya ni Yang Kai, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanyang prestihiyo at mukha sa Black Ink Clan. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay tila hindi nakakalusot sa 9th grade sa kanyang sarili, kung hindi, si Mo Naye ay matagal nang nakagawa ng paraan para patayin siya. Gayunpaman, ang hitsura ng Universe Furnace ay nagbigay kay Yang Kai ng pagkakataong makalusot, kaya sa pagkakataong ito, ang misyon ng Black Ink Clan Masters na pumasok sa Universe Furnace ay hindi lamang pumatay ng maraming human race masters hanggat maaari, kundi pati na rin sa pigilan ang human race sa pagkuha ng mga pagkakataon.
Higit sa lahat, kailangan nilang bantayang mabuti ang iilang master na iyon upang hindi sila payagang sumulong sa 9th grade. Nauna si Yang Kai. Ang pangalawa ay si Mi Jinglan. Sa panig ng Black Ink Clan, walang pakialam si Mo Yu sa malaki at maliliit na bagay. Matapos maging pseudo-royal lord si Mo Naye, siya ang namamahala sa lahat ng malaki at maliliit na bagay, habang ang pinuno ng Human Clan ay si Mi Jinglan. Bagamat hindi pa nakilala ni Mo Naye ang 8th grade Human Race Master na ito, lahat sila ay manager ng kani-kanilang lahi, kaya hindi alam kung ilang beses silang nag-away. Kung mailalarawan si Yang Kai bilang isang mabangis na mandirigma, si Mi Jinglan ay isang strategic commander. Bagamat ang gayong pag-iral ay nakalagay sa likuran, kadalasan ay mas nakakatakot ito kaysa sa ilang mabangis na manlalaban na marunong lamang pumatay. Kung siya ay lalampas sa 9th grade at pumunta sa front desk mula sa likod ng mga eksena, ang panganib na dadalhin niya ay hindi kasing simple ng isa pang 9th grade human race. Si Xiang Shan ay nasa 3ong pwesto. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sikat na veterano na 8th grade. Kahit na ang kanyang personal na lakas ay hindi kasing lakas ni Yang Kai, kaya pa rin niyang gumawa ng mga diskarte at manalo ng 1,000 laban. Sinasabing noong Great Evolution Army, si Xiang Shan ay ang army commander habang si Mi Jinglan ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Ang Great Evolution Pass ay kinuha din ni Xiang Shan. Sa tatlong ito, sino man sa kanila ang makakapasok sa 9th grade ay isang malaking sakuna para sa Black Ink Clan, kaya't kahit siya ay mahimbing na natutulog, nang malaman niya na si Xiang Shan ay nakakuha na ng isang spirit pill at malapit nang makapasok sa 9th grade, hindi makaupo si Mo Naye. Sa loob ng Black Ink Nest, nagmamadaling binuksan ni Mo Naye ang kanyang mga mata habang ang mayamang Black Ink strength sa paligid niya ay bumuhos sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na malinaw na maramdaman ang kanyang lakas. Sa mga tuntunin ng aura, parang hindi naman siya masyadong nagbago, medyo condensed lang. Pagkatapos ng lahat, ang aura ng isang pseudo-royal lord at isang royal lord ay hindi gaanong nag-iba. Ngunit dahan-daang kinuyam ang kanyang kamao, alam ni Mo Naye na hindi na siya ang parehong tao noong pumasok siya sa mundong ito. Naipakita na niya ngayon ang kanyang buong lakas, at ang kasalukuyang siya ay ang tunay na royal lord. Bukod pa riyan, bumuti rin ng 80% ang kanyang mga pinsala. Ang pagiging epektibo ng Heaven Opening Pill sa gamot ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya na matagumpay na makalusot, ngunit pinahintulutan din siyang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ito ay isang masayang sorpresa. Nang walang anumang pag-aalinlangan, tinukoy ni Mo Naye ang kanyang direksyon at nagmamadaling lumabas ng Black Ink Nest patungo sa larangan ng digmaan. Bukod dito, para sa isang malaking kaganapan, tiyak na lilito si Yang Kai. Isang malaking kahihiyan ang muntik niyang mapatay noon, ngunit ngayong matagumpay na siyang naging isang tunay na royal lord, hindi na niya kailangang kumilos na parang ahas sa harap ni Yang Kai. Kung si Yang Kai ay maglalakas loob na magpakita ng sarili, papatayin din niya siya para ipaghiganti ang kanyang dating kahihiyan. Naging walang awa ang puso ni Mo Naye. Sa pagkakataong ito, papatayin niya si Xiang Shan, Yang Kai, at sisirain ang prestihiyo ng human race. Kasabay nito, sa kabilang panig ng mundo sa loob ng mundo ng Pagan, isang Marangel na Divine Palace ang lumipad sa kawalan. Sa itaas ng Divine Palace na ito ay isang plaque na may nakasulat na mga salitang flowing time. Sa harap ng palasyo, isang lalaking nakasuot ng puting damit at isang babae ang nangunguna sa 7 o 8 master ng sangkatauhan. Dahil ito ang Flowing Time Divine Palace, natural na sina Yang Xiao at Yang Zhu ang nakasuot ng puting damit na lalaki at babae. Matapos makuha ang Spirit Pill mula sa Great Desert, agad itong pinino ni Yang Zhu at matagumpay na nakapasok sa 9th grade. Hindi pa nagtagal, kalalabas lang niya sa pag-iisa at nagpatuloy sa paggalugad sa Universe Furnace World kasama si Yang Xiao. Nagkataon, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga cultivator ng sangkatauhan. At sa grupong ito ng mga cultivator ng lahi ng tao, mayroong isang pamilyar na mukha. Fang Tianxi. Sa oras na iyon, pinangunahan ni Fang Tianxi ang iba pang mga human race masters sa isang battle formation, at nang makita niya si Yang Xiao, nagulat siya. Nang makita niyang naabot na ni Yang Zhu ang 9th grade, mas nagulat siya. Ilang taon na silang magkakilala at magkatabi sa madugong labanan. Ngayon na sila ay muling nagkita sa Universe Furnace, ito ay maituturing na kapalaran. Dahil dito, nagpa siya ang dalawang panig na maglakbay ng magkasama. Sa panahong ito, patuloy na ina-activate ni Yang Xiao ang Sun and Moon Mark sa likod ng kanyang mga kamay, umaasang may makukuha siya, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang ibang naramdaman.
Nagtataka ito sa kanya kung nagkataon lang na nagamit niya ang Sun and Moon marks para maramdaman ang lokasyon ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Bagamat hindi sila nakakuha ng anumang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel, napatay nila ang ilan sa mga master ng Black Ink Clan, kaya lubos na nasiyahan ang lahat. Ito ay totoo lalo na para sa isa sa mga master ng Black Ink Clan na napatay, isang pseudo-royal lord. Sa labanang iyon, personal na kumilos si Yang Zhu at pinatay ang isang malakas na kaaway, winasak ang kaguluhan at winasak ang kawalan, na naging dahilan upang mapang-angga si Yang Xiao at ang iba pa. Martial Pick, Kabanata 5768. Hindi ako nakikinig, hindi ako nakikinig. Sa sandaling ito, ang Flowing Time Divine Palace ay lumutang sa hangin at isang mahusay na labanan ang sumiklab sa labas nito. Sa lakas lamang ni Yang Zhu, nagawa niyang labanan ang apat sa Territory Lords na bumuo ng battle formation. Kahit na bumuo ng 4 directions array ang apat na Territory Lords na ito, mahihirapan pa rin silang lumaban. Kung ito ay naging apat na innate Territory Lords, maaaring tumagal pa sila ng matagal, ngunit sa pagkakataong ito, lahat ng Territory Lords na pumasok sa Universe Furnace ay umabot na sa antas na ito, kaya ang kanilang pangkalahatang ang lakas ay mas mahina kaysa sa innate Territory Lord. Hindi sinubukan ni Yang Zhu na patayin sila, sa halip ay patuloy na lumaban sa kanila tulad ng ginawa niya noon, gamit ang pagkakataong ito para madagdagan ang kanyang lakas. Naiintindihan din ng iba pang mga human race master ang kanyang intensyon, kaya hindi sila humakbang para tulungan siya. Tanging si Yang Xiao lang ang nakatayo sa harap ng Flowing Time Divine Palace, paminsan-minsan ay sumisigaw. Sumisigaw ng isang bagay tulad ng, ang Little Auntie ay hindi magagapi sa mundong ito, ang Little Auntie ay hindi magagapi sa mga henerasyon, at iba pa at iba pa. Namula ang mukha ni Yang Zhu nang marinig niya ang mga salitang ito. Kadalasan, kapag silang dalawa ay magkasama, ayos lang para sa kanya na kumilos ng ganito, ngunit ngayong napakaraming tagalabas ang naruroon, medyo nakaramdam si Yang Zhu ng awkward. Matapos sumigaw ng ilang sandali, biglang bumantong hininga si Yang Xiao. Nakatayo sa tabi niya, lumingon si Fang Tianxi at bahagyang ngumiti. Anong problema? Medyo nanlumo si Yang Xiao at nagpadala ng voice transmission. Old Fang, isa na siyang 9th grade. Sinabi ni Fang Tianxi. Nakita ko ito. Ang puso ni Yang Xiao ay napuno ng pagkabalisa. Ngunit kailan ako makakarating sa kaharian ng Divine Dragon? Kung ihahayag niya ang kanyang tunay na anyo ngayon, magkakaroon siya ng 9,000 Zanglong Dragon Body. Kung ikukumpara sa human race, siya ay katumbas ng isang pick na 8th grade, hindi kalayuan sa Divine Dragon Realm, ngunit sa totoo lang, napakahirap para sa Dragon Clan na makalusot mula sa Ancient Dragon Realm hanggang sa Divine Dragon Realm. Kung hindi dahil dito, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pamana, ang bilang ng mga Divine Dragon sa Dragon Clan ay hindi magiging napakakaunti, kadalasan 3 o 2 lamang sa bawat henerasyon. Noon, si Fu Guang ay nagtatanim sa kailaliman ng Dragon Pond sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi niya nagawa ang huling hakbang na iyon. Ang lahat ay salamat kay Yang Kai na nagawa niyang makamit ang kanyang layunin. Kumpiyansa si Yang Xiao na magagawa niyang makapasok sa kaharian ng Divine Dragon, ngunit nangangailangan ito ng oras at pagsisikap, hindi isang bagay na magagawa sa isang gabi. Siya ang aking Little Auntie sa simula, at ngayon ay mas malakas na siya kaysa sa akin. Hindi kaya ako, Yang Xiao, ang mabubuhay sa kanya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang promosyon ni Yang Zhu sa 9th grade ay isang bagay na ikinatuwa niya. Pagkatapos ng lahat, sa magulong mundong ito, ang pagkakaroon ng higit na lakas ay nangangahulugan ng higit na kapital upang maprotektahan ang sarili. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Yang Zhu, kaya nakaramdam pa rin siya ng kaunting depresyon. Sa hinaharap, kapag silang dalawa ay gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili ng magkasama, hindi niya maaaring hayaan ang iba na sabihin na si Yang Xiao ay isang lalaking nakatayo sa likod ng isang master ng 9th grade. Kung ang balitang ito ay lumabas, hindi ito magiging kaaya-aya. Mas gusto niyang marinig ang iba na sabihin na siya, si Yang Xiao, ay isang Divine Dragon na nakatayo sa harap ng isang master ng 9th grade. Pagkatapos ng maraming taon na magkasama, paanong hindi maintindihan ni Fang Tianxi ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Yang Xiao? Hindi bagay sa kanya ang magsabi, kaya napangiti na lang siya, may makahulugang ngiti sa labi. Sumimangot si Yang Xiao at nagreklamo. Brother Fang, nagbago ka na. Nagtanong si Fang Tianxi. Ano ang nagbago? Tiningnan siya ni Yang Xiao ng matagal bago dahan-daang umiling. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw, ngunit pakiramdam ko ay medyo iba ka sa una nating pagkikita, lalo na pagkatapos mong makapasok sa 8th grade at lumakas ang iyong lakas.
Naisip ni Fang Tianxi na ito ay dahil habang lumalakas ang kanyang lakas, ang ilan sa mga bagay na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay dahan-daang nagising, kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag at ngumiti na lang. Huwag mong hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon. Gayunpaman, hindi sumuko si Yang Xiao at sa halip ay hinawakan siya sa leeg, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Brother Fang, minamaliit mo ba ako? Hindi alam ni Fang Tianxi kung matatawa ba siya o maiiyak. Bakit naman kita pababayaan? Malinaw na sinusubukan mong pumili ng isang away. Saglit na naging mabangis ang ekspresyon ni Yang Xiao bago biglang nanlumo. Kalimutan mo na, kung kailangan kong mabuhay sa kanya, edi sige, hindi naman malaking bagay. Pagkasabi nito, itinulak niya si Fang Tianxi palayo, isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang lumilipad siya patungo kay Yang Zhu, nagtatanong. Little Auntie, pagod ka na ba? Nasugatan ka ba? Patayin mo na lang ang mga lalaking ito, bakit mo sila hinuhuli? Hindi napigilan ni Yang Zhu ang pagbaril sa kanya ng masamang tingin. Tila mula noong siya ay pumasok sa 9th grade, si Yang Xiao ay naging mas madaldal at madalas na nagbubuga ng kalokohan. Ito ba ay kababaan? Ang yabang ng isang lalaki. Nais bang hulihin sila ni senior sister para magtanong tungkol sa isang bagay? Biglang nagtanong ang isang human race 8th grade. Sa lakas na ipinakita ni Yang Zhu ngayon, hindi mahirap para sa kanya na patayin ang 4 na territory lords na ito, ngunit wala siyang napatay ni isa sa kanila at sa halip ay nabihag silang lahat ng buhay. Malinaw na ito ang kanyang intensyon. Sa sandaling sabihin nitong 8th grade ang mga salitang ito, naramdaman niya ang isang matalim na titig na nakatingin sa kanya. Hindi sigurado sa nangyayari, lumingon siya at nalaman na ang nakatitig sa kanya ay si Yang Xiao. Ano bang ginawa ko para i-provoke ka? Ang 8th grade na ito ay medyo nalilito. Pinagsasamantalahan mo ako. Kudlit. Ang puso ni Yang Xiao ay napuno ng ayaw. Tinawag niya itong little auntie, ngunit tinawag niya itong senior sister. Kung hindi nito sinasamantala ako, ano? Kudlit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kamakailan lamang, ang kanyang isip ay naging partikular na sensitibo, patuloy na nag-aalala tungkol sa mga personal na pakinabang at pagkalugi. Nang malapit nang sumang-ayon si Yang Zhu sa teorya ng 8th grade master na ito, sumulyap si Yang Zhu at agad na huminto si Yang Xiao. Ang Black Ink clan na nakatagpo natin kamakailan ay nagtipon lahat sa isang direksyon. Baka may nangyari doon, kaya kinukuha ko sila para magtanong. Paliwanag ni Yang Zhu. Hindi niya alam kung may nakapansin sa abnormalidad na ito, ngunit lahat ng mga master ng Black Ink clan na nakatagpo nila sa panahong ito ay nagmamadali sa parehong direksyon. Matapos siyang paalalahanan, biglang naunawaan ng lahat na ang babaeng ito ay talagang mas maislan. Kahit na napansin ito ng ilan sa kanila, hindi nila ito pinag-isipan ng malalim. Ngayon parang may nangyari talaga sa direksyong iyon. Ang 4 na na-promote na territory lords ay lahat ay tinatakan ni Yang Zhu at ngayon ay nakatayo sa harap niya na may mga nakakatakot na ekspresyon. Hindi napigilan, nagsanib puwersa silang 4 para bumuo ng battle formation pero nahuli pa rin ng babaeng ito. Bukod dito, ang lakas na ipinakita niya ngayon ay malinaw na isang 9th grade heaven opening realm. Itinoon ang kanyang magagandang mata sa 4 na territory lords, mahinang sinabi ni Yang Zhu. May itatanong ako sa iyo, sagutin mo lang ng tapat. Pagkasabi nito, biglang hinampis ni Yang Zhu ang kanyang palad, na naging sanhi ng pagkabasag ng isang territory lord sa duguan na laman. Ang puting damit ni Yang Zhu ay walang kahit isang patak ng dugo sa mga ito, ngunit si Yang Xiao, na nakatayo sa tabi niya, ay nahuli at napuno ng black ink blood. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang naging dahilan upang ang natitirang 3 territory lords ay namutla sa takot, ngunit maging ang mga masters ng human race ay natulala. Wala ba siyang gustong itanong sa kanila? Bakit siya biglang pumatay ng tao? Kung talagang gusto niyang patayin ang mga ito, maaari na lang niyang patayin ang mga ito. Bakit kailangan niyang ibalik ang mga ito at patayin sa harap nila? Ibinaba ni Yang Xiao ang kanyang ulo upang tingnan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at nanatiling tahimik. Inirereklamo siya ni Little Auntie, siguradong sinasadya niya ito. Si Yang Zhu, sa kabilang banda, ay kumilos na parang wala man lang nagawa at mabilis na nakarating sa harap ng pangalawang territory lord. Biglang kinabahan ang territory lord at ibinuka ang kanyang bibig. Itong malaking. Pinutol siya ni Yang Zhu. Hindi ako makikinig, hindi ako makikinig. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpadala siya ng isa pang hampas ng palad. Ang ikalawang territory lord na nahuli ay nahulog na. Muling tumalsik ang dugo ng itim na tinte sa buong katawan ni Yang Xiao. Sa pagkakataong ito,
Medyo handa na siya, ngunit hindi siya naglakasloob na ipagtanggol ang sarili. Sa halip, palihim niyang sinulyapan ang kanyang munting tiyahin at nakitang bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Yang Zhou, tila nasa mas mabuting kalagayan. Nakahinga ng maluwag si Yang Xiao. Mahirap talaga maging lalaki. Ang iba pang mga masters ng human race ay natigilan lahat, ganap na hindi maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Yang Zhou, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, naunawaan nila ang mga intensyon ni Yang Zhou at hindi nila maiwasang lihim na humanga sa kanyang napakahusay na pamamaraan. Kaya lang medyo nakakagulat ang pamamaraang ito, lalo na para sa mga nahuli nitong territory lords. Ang bagong promote na 9th grade human race cultivator na ito ay mukhang maamo at mabait, ngunit sa totoo lang, isa rin siyang walang awa na karakter. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Kung tutusin, siya ang nakababatang kapatid ng lalaking iyon, kaya paano niya magagawang pahinin ang reputasyon nito? Kung talagang mabait siyang tao, hindi siya makakaligtas sa magulong mundong ito. Ang natitirang dalawang territory lords ay talagang nabigla. Ang 9th grade human race master na ito ay nagsabi na gusto niyang magtanong sa kanila at hulihin silang buhay, ngunit ngayon ay pinatay niya ang dalawa sa kanila nang hindi nagtatanong ng anuman. Anong klaseng loika ito? Nang makita si Yang Zhou na lumakad patungo sa ikatlong territory lord, ang territory lord na ito ay halos lumuhad at nagmamadaling sinabi. Kung may gustong malaman ang Great Master, mangyaring magtanong, sasabihin namin sa iyo ang lahat ng aming nalalaman, hinihiling lamang namin na ang Great Master ay iligtas ang aming buhay. Pagkasabi nito sa isang hininga, natakot siya na kung siya ay masyadong mabagal, siya ay mamatay. Sa pagkakataong ito, hindi sinubukan ni Yang Zhou na patayin sila, sa halip ay mahinahong nagtanong. Gusto mo pa bang mabuhay? Hindi alam ng territory lord kung paano tutugan. Sino ba ang ayaw mabuhay? Talagang malas ang pagkikita ng 9th grade human race cultivator sa pagkakataong ito, mas maganda kung makakaligtas sila. Nagkatinginan, tumanggaw silang dalawa. Oo, sinabi rin ng pang-apat na territory lord. Kung ipipilit tayo ng Great Master, gawin mo na lang. Gayunpaman, imposibleng makakuha ng anumang impormasyon mula sa amin mula sa paggawa nito. Ito ay isang matapang na pahayag, ngunit ito rin ang kanilang pagnanais. Kung tiyak ang kamatayan, sino ang handang maglabas ng anumang impormasyon? Ang gusto lang nila ngayon ay bigyan sila ni Yang Zhou ng paraan. Ang tila hindi makatwirang mga aksyon ni Yang Zhou ay ganap na nawasak ang kanilang mga psikolohikal na depensa. Saglit na nag-alinlangan si Yang Zhou bago tumanggo. Mabuti, dahil gusto mong mabuhay, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang dalawang territory lords ay parehong tuwang-tuwa, ngunit ang ikatlong territory lord ay maingat na nagtanong. Babalikan ba ng Great Master ang kanyang salita? Kung talagang babalik siya sa kanyang salita, wala silang magagawa tungkol dito, ngunit at least may pag-asa. Sa pagkakataong ito, hindi tumugon si Yang Zhou, habang si Yang Xiao ay malamig na ngumuso. Sa tingin mo ba ay may mga kwalifikasyon ka para makipagtawaran? Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng labis na panlulumo sa dalawang territory lords. Sa kanilang buhay ay nasa kamay ng iba, paano sila makikipagtawaran? Nagpatuloy si Yang Zhou. Gayunpaman, isa lamang sa inyo ang makakaligtas. Paano ito? Sabihin sa akin kung ano ang gusto mong gawin, at kung anong impormasyon ang mayroon ka tungkol sa lugar na ito. Ang sinumang magsasabi ng higit pa ay mabubuhay, at ang isa pa ay mamamatay. Kung ang isa sa dalawa ay mabubuhay, ang isa na nag-leak ng pinakamahalagang impormasyon ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ito ay walang alinlangan na isang masamang plano, na naging dahilan upang ang dalawang territory lords ay walang ibang iniisip.